13 GM Babaylan 1. Tatlong sangkapagimat na mabisang pangkalas, panglusaw ng kahit anong mga sumpa, panglusaw ng kulam at barang. Kaya nitong tunawin, lusawin na may kang itim at gagaling ang isang tao na dinapuan ng ganyang uri ng mga spiritual na sakit, mga kagimat. Hanapin nyo lang ang tatlong sangkap na ito, mga kagimat, at ilagay sa bote na may laman na lana na gawa sa Biyernes Santo. At kung matapos nyo na mga kumpleto ang tatlong uri ng agimat na aking itinuro, ay patapusin mo ang video na ito, mga kagimat, dahil maituturo ako sa inyo na yabi o susi nitong ritual para sa pangbukas at pampatalab ng kapangyarihan ng tatlong agimat sangkap. Sa unang sangkap-agimat na mabisang panglusaw, pangalis ng mga sumpa, pangalis ng kulam at mga barang, hanapin niyo, mga kagimat, itong sangkap na mutya o trabungko na galing sa mga banawog, sangkap espiritual. Pero kapag sakali na wala kayong may makita o mahanap na mutya o trabungko ng banawog, pwede din, mga kagimat, na ang inyong gamitin na ilagay sa buti ay ang kanyang kahoy. Pero hanapin nyo lang, mga kagimat, ang may kulay tapol or itim na kahoy ng banawog, dahil yan ay mabisa sa pagkombinar nilang tatlo sa buti na may lanahan kasama ang yabi o susi na ritual. Sa may sangkap ng banawog sa kahoy nito ay marami dyan, may mabilhan sa online, mga kagimat. Basta piliin nyo lang ang tapol or itim na banawog. Ang ikalawa naman sa ating listahan na mabisang sangkap-agimat na pangkalas o panglusaw ng mga sumpa, panglusaw ng mga barang at kulam ay ang sangkap-agimat na tinatawag na salibadbad. Sa hindi pa nakakilala ng salibadbad, ito ay isang balagon o baging, mga kagimat, na may kulay dilaw. Madalas makikita ito sa mga kagubatan o sa mga bukid. Ang balagon o baging na ito ay tinatawag na salibadbad dahil sa kakaiba nitong balat na mabilis lang matanggal o maalis kapag iyong haplusin, mga kagimat. At kahit mahina lang ang haplas mo sa balat nito ay kusang matatanggal, mga kagimat. Kaya tinatawag nito namin ng mga babaylan uno na salibadbad. Ang mutya nito o trabungko ay siyang kunin, mga kagimat, para ilagay sa buti. Pero kapag hindi kayo makakuha ng kanyang mutya o trabungko, ang gagawin nyo lang, mga kagimat, ay ang kanyang balagon o baging ang siyang ilagay na imix sa buti ng lanahan. Sa ikatatlo naman at panghuli sa ating listahan na sangkap-agimat na mabisang pangkalas, panglusaw ng mga sumpa, panglusaw ng mga barang at kulam ay ang sangkap-agimat na tinatawag na buhangin, balinsinaw, magnetum. Ang sangkap-agimat na ito ay mabilis lang na mahanap, mga kagimat, at mabilis lang na makakita ka nito. Dahil sa marami ito na mapagkuhanan sa tabi ng dagat o sa tabi ng ilog. Ito ay isang uri ng buhangin na kapag may dala kang magnet ay idiin mo sa buhangin at dumidikit yan, mga kagimat. Yan ang tinatawag na buhangin, balinsinaw, magnetum, mga kagimat. Kaya kung sakaling maghanap man kayo ng sangkap na ito, ay mas mainam na magdala ng magnet para mas mabilis mo itong mahanap at makuha. Kumuha lang ng kaunti ng buhangin, balinsinaw, magnetum at ilagay sa buti na may laman na lana na gawang Biyernes Santo, mga kagimat. Ngayon, kung matapos nyo na matipon o makumpleto ang tatlong sangkap-agimat na ito, ay ilagay nyo sa buti na may lana. Ang susunod nyo na gagawin, mga kagimat, ay ang pagsulat ng ritual ng kanyang yabi o susi.
Isulat ito sa kulay puti na bond paper at ang gagamitin na pangsulat ay ang kulay pula na ballpen. Huwag kayong gumamit ng ibang kulay ng ballpen dahil hindi yan magkakabisa. Kailangan ang gagamitin nyo lang na pangsulat sa mga sagradong ritual ay kulay pula na ballpen para ito ay malakas ang kanyang bisa kapangyarihang bertudis may kagahong mga kagimat. Ngayon ituro ko na ang kanyang ritual mga kagimat upang sa gayon ay magkabisa ang tatlong sangkap agimat. Sa nais matuto at sa may gusto lang sa tagong karunungan ay kumuha lang kayo ng ballpen na kulay pula at isulat itong ritual na aking ituturo. So ito po ang ritual Yabi Susi sa tatlong sangkap agimat sa pangkalas, panglusaw ng kahit anong klaseng sumpa at panglusaw ng kulam at barang. Ixim, hum, salbum, domini, patri, arcas, domini dus unum ixirum, impasi, ias, hum, miarim aguas bendisyon, tris maicas dipindus, cruz maicus uhus sanctus, divinos, maicus auras him arum atam. So yan po ang ritual na Yabi o Susi mga kagimat sa tatlong sangkap sa pangkalas, panglusaw ng kahit anong uri na may kang sumpa, pangkalas, panglusaw ng mga barang at kulam. Ngayon kung matapos nyo na maisulat itong ritual ay ilagay nyo lang sa loob ng buti na may laman na lana at may tatlong sangkap. Tupiin nyo lang ang papel at ilagay sa loob ng buti mga kagimat. Palagi mo lang dalhin ang sangkap saan ka man magpunta para mabilis makuha at maalis ang mga sumpa sa iyong katawan. Mabilis makuha at malusaw ang mga kulam at barang. Kung sa araw naman ng Biyernes bago matulog sa gabi ay ihaplas mo itong kanyang lana sa iyong tiyan. Ihaplas din ito ang lana sa iyong dalawang talampakan. At sa panguli ay ihaplas ng pakrus sa iyong noo ang lana mga kagimat. Sa paraan na ito mga kagimat sa mga sumpa sa mga barang kag sa kulam na matagal na perwisyo sa aurang katawan ay dahan-dahan na malulusaw at dahan-dahan na gagaling ang isang aurang tao na tinamaan na mahikang itim at babalik ang sigla ng kanyang katawan. Siya ay lalakas at hindi na muling madikitan o matablan ng mga itim na kapangyarihan. Basta palagi niya lang dala ang sangkap agimat na ito mga kagimat. Sa tatlong sangkap na ito mga kagimat ay wala itong bawal. Kahit saan pwede ito na madala. Para sa pampalakas ng kanyang kapangyarihan ay ituob o pausukan nyo lang mga ito mga kagimat ng insinso sa araw ng Biyernes. Pero kung wala naman kayong insinso na pwedeng ipausok, ang gagawin nyo lang mga kagimat ay sambitin nyo lang ang ritual dito ng isang beses at ihip ng pakrus sa bibig ng buti. Sa paraan na yan mga kagimat ay mas malakas pa ang kapangyarihan ng tatlong sangkap agimat na itong nasa buti na may lana. Sa pangripil ng kanyang lana mga kagimat, kailangan ay gawang Biyernes Santo lamang ang gagamitin mga kagimat. Pwede din na Divine Oil Aura Babaylan Unum para mapanatili ang lakas ng kapangyarihang bertudis ng mga sangkap. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.